Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 1, Week 1 hanggang Week 2. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsusuri sa sarili at pangyayari. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagsusuri sa sarili at pangyayari. Para sa most essential learning competencies, nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Kumusta ka na? Ngayong nasa huling baitang ka na sa elementarya, maaaring ikaw ay nasasabik na makatanggap ng diploma. Subalit bago iyon, naranasan mo na bang makagawa o makabuo ng isang desisyon na pinag-isipan at sinuri mo munang mabuti, batay sa mga bagay at pangyayari na may kaugnayan sa iyong sarili? Sa araling ito, inaasahan na mas higit mong makilala ang iyong sarili at masusuri ang mga pangyayari sa iyong buhay na mahalagang sangkap upang makabuo ka ng isang makatwiran at mabuting desisyon para sa lahat, lalo na sa iyong pamilya. Handa ka na ba? Halina at tuklasin ang mga pangyayaring may kaugnayan sa iyong sarili na makatutulong sa iyo sa pagbuo ng mga desisyon na wasto at mabuti. Upang lalong lumawak ang inyong kaalaman, sa araling ito ay umpisan natin ang ating pag-aaral sa pagsasanay bilang isa. Ang bawat pagpapahalaga ay makikita ng isang beses sa bawat pahalang at pababang bahagi ng kahon at sa 3x2 na kahon na may mas makapal na linya. Kulayan ang tamang mga kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang bawat pagpapahalaga na makikita ng isang beses sa bawat pahalang at pababang kahon. Unahin natin ang pababang kahon na nasa kanang bahagi. Makikita sa bawat kahon ang mga pagpapahalagang ito, gaya ng pagkamatyaga, pagmamahal sa katotohanan, katatagan ng loob, pagkabukas ng isipan, at pagkamahinahon. May isang pagpapahalaga ang nawawala. Ano kaya ito? Magaling! Ito ay ang mapanuring pag-iisip. Ngayon ay kumpleto na ang pababang kahon na nasa kanang bahagi. Tignan naman natin ang pahalang na kahon na nasa itaas na bahagi. Ano naman kaya ang salitang nawawala dito? Tandaan na ang bawat pagpapahalagang ito ay binanggit lamang ng isang beses sa bawat pababa at pahalang na kahon. Anong salita ang nawawala sa kahong ito? Tama! Ito ay ang pagkamatyaga. Sumunod, tignan naman natin ang pababang kahon na nasa kaliwang bahagi. Ano naman kaya ang nawawalang salita? Tama! Ito ay katatagan ng loob. Tignan naman natin ang sumunod na pababang kahon. Ito ay may dalawang salita na nawawala. Ano naman kaya ang mga ito? Magaling! Ang salitang ito ay pagmamahal sa katotohanan. At ang isa pa ay ang pagkamatyaga. Tignan naman natin ang nawawalang salita sa pahalang na kahon na ito. May isang nawawalang salita. Ano kaya ito? Magaling! Ito ay ang pagkamahinahon. Sumunod, tignan natin sa pababang kahon na ito. May isang salita na nawawala. Ano naman ito? Magaling! Ito ay ang katatagan ng loob. Sumunod, tignan naman natin sa pahalang na kahon na ito. Ano naman kayang salita ang nawawala? Tama! Ito ay pagmamahal sa katotohanan. Sumunod,
Alamin naman natin ang nawawalang salita sa pababang kahon na ito. Anong salita ang nawawala? Tama, ito ay mapanuring pag-iisip. May natitira na lamang tayong isang salita mula sa pahalang na kahon na ito. Ano naman kaya ang salitang ito? Tama, ito ay pagkamahinahon. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, naging madali ba o mahirap ang pagsagot sa values Sudoku? Bakit? Para sa aking sagot, hindi po naging mahirap ang pagsagot ko sa values Sudoku dahil nasuri ko po ang pattern kung anong salita ang nawawala sa bawat pahalang at pababang bahagi ng kahon. Pangalawang katanungan, ano ang iyong mga napansin sa salitang mga nasa kahon? Napansin ko po na ang mga salita na nasa kahon ay tumutukoy sa mga katangian ng sarili. Pangatlong katanungan, alin sa mga pagpapahalagang iyan ang iyong naisa sa buhay? Magbigay ng isang halimbawa. Ang aking naisa sa buhay sa mga pagpapahalagang aking nabasa ay ang pagiging pagkamatyaga. Pang-apat na katanungan, nakatutulong ba ang mga pagpapahalagang nasa kahon upang higit mong makilala ang iyong sarili? Patunayan. Opo, nakatulong po dahil sa pagiging matyaga ay natapos ko ang aking mga tungkulin. Para sa ating susunod na pagsasanay, ito ay may kinalaman sa ang aking PAs o personal assets. Pagsasanay bilang 2. Gumuhit ng larawan ng isang tao. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat sa bahagi ng katawang kumikilos nito o kung saan ito makikita at kulayan ayon sa nakasulat sa bawat tanong. Para sa unang katanungan, ano ang 2 katangiang pinakagusto mo sa iyong sarili? Kulayan ng dilaw ang iyong sagot. Sa pagkakataong ito ay dodrawing kayo ng isang tao gaya ng nasa larawan. Ngayon, isulat nyo ang 2 katangiang pinakagusto nyo sa inyong sarili. Halimbawa, ang pinakagusto ko sa aking sarili ay ang pagiging masayahin. Ang salitang ito ay nilagay ko sa aking bibig. At ang isa pang salita na gusto ko ay ang pagiging malikhain. Ito ay nilagay ko sa aking braso o kamay. At kinulayan ko ito ng dilaw. Para naman sa pangalawang bilang, ang tanong ay, ano ang isang kakayahan o kasanayang taglay mo ang nagpapasaya sa iyo? Kulayan ng bughaw ang iyong sagot. Para sa aking halimbawa, ang isang kakayahan o kasanayang taglay ko na nagpapasaya sa akin ay ang pagiging mabuti sa kapwa. Inilagay ko to sa bahagi ng aking dibdib at kinulayan ko ito ng bughaw. Para naman sa pangatlong katanungan, paano mo ipinakikita ang mga katangian o kakayahang ito sa iyong mga kilos? Kulayan ng pula ang iyong sagot. Ang aking sagot sa katanungang ito ay sa pamamagitan ng taos-pusong paggawa ng mga kilos na ito upang magawa ko ang lahat ng mga ito. Ito ay kinulayan ko ng pula. Pang-4 na katanungan, ano ang nagiging epekto ng mga kilos na ito sa iyo at sa ibang tao? Kulayan ang iyong sagot. Ang aking sagot ay, nagkakaroon ako ng kumpiyansa sa aking sarili at natututo akong suriin ang aking mga kakayahan. Kinulayan ko ito ng berde. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan ayon sa ating ginawang pagsasanay. Para sa unang bilang, madali mo bang nasagutan ang unang bilang at pangalawang bilang na tanong, bakit? Madali po, dahil ang mga katangiang ito ay bilang pagpapahalaga sa aking sarili. Pangalawang katanungan, anong madalas na bahagi ng iyong katawang ang nagtataglay o nagsasagawa ng mga katangiang gusto mo sa iyong sarili? Ang madalas na bahagi ng aking katawan na nagtataglay ng mga katangiang gusto ko ay ang aking kamay at bibig.
Pangatlong katanungan, nasisiyahan ka ba sa epekto ng mga kilos mo? Bakit? Opo, dahil ito ay nakabubuti para sa aking sarili. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Humanap ng iyong larawan at idikit sa kwaderno. Pagkatapos ay gumuhit ng speech balloon at isulat sa loob nito ang isang kasabihan, paalala, payo o kilos ng isang importanteng tao o pangyayari sa iyong buhay na sinusunod mo o nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ito ay maaaring ang iyong kaibigan, magulang, guro, leader, o nabasa mo. Para sa aking halimbawa, ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon ay nabasa ko mula sa Biblia. Ito ay ang, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mababasa ito sa Mateo, Kapitulo 22, mga talatang 37 hanggang 39. Ang susunod naman natin na pagsasanay ay tungkol sa PSP. Ang ibig sabihin ng PSP ay pagsusuri sa sarili at pangyayari. Pagsasanay bilang 4. Ngayon, ikaw ay maglakbay tungo sa pagtuklas ng iyong sarili gamit ang iyong kakayahang magsuri. Sagutin ang bawat katanungan ng may katapatan at sundin ang hinihingi sa bawat kahon. Sa mga katanungang may pamimilian, kulayan ang iyong kasagutan. Narito ang mga katanungan na ating pagpipilian sa bawat kahon. At sa bawat tanong na ating napili, ay sasagutin natin ito ng may katotohanan. Para sa unang tanong, kumusta ka? Ang sagot ay, okay naman po. Tanong, ano ang iyong mararamdaman ngayon? Sagot, positibo, masaya po. Tanong, bakit kaya nararamdaman mo ito? Sagot, dahil sa mga biyayang aking natatanggap. Tanong, ano sa palagay mo ang dahilan at nangyayari ito? Sagot, dahil nagtitiwala ako sa Panginoong Hesus. Tanong, sapat na ba ang mga ginagawa mo? Sagot, opo. Dahil kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon at nagtapat ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Tanong, ano ang ginagawa mo tungkol dito? Sagot, ako po ay palaging nagsisimba at nakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng aming pastor. Tanong, mayroon ka pa bang maaaring magawa? Sagot, mayroon pa po. Ang pakikipagkapwa-tao. Tanong, magbigay ng konklusyon sa iyong nararamdaman. Sagot, masaya ako sa aking nararamdaman dahil ako ay panatag at walang pag-aalinlangan. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan mula sa ating ginawang pagsasanay. Para sa unang katanungan, ano ang iyong nararamdaman habang ginagawa ang PSP? Natututo akong suriin ang aking sarili at mga pangyayari sa aking buhay. Pangalawang tanong, naging madali ba sa iyo na sagutin ang mga hinihingi sa bawat kahon? Bakit? Opo, naging madali sa akin na sagutin ang hinihingi sa bawat kahon dahil alam ko ang mga dapat kong isagot. Pangatlo, ano ang iyong natuklasan mula dito? Natuklasan ko po na ako ay may takot at pagmamahal sa Diyos. Pang-4, sa iyong palagay, ang kakayahan mong magsuri ng mga bagay na may kinalaman sa iyong sarili at mga pangyayari ay nakakatulong upang makabuo ka ng tamang desisyon. Patunayan. Nakakatulong po ang kakayahang magsuri sa iyong sarili sapagkat natutuklasan mo at nalalaman mo ang iyong kakayahan. Sa pamamagitan nito ay napapahalagahan mo ang iyong sarili. At para sa pang-5 katanungan, paano mo isinasagawa ang pagsusuri sa mga bagay na may kinalaman sa iyo o mga pangyayari sa iyo?
Iniisa-isa ko ang mga pangyayari at sinusuring mabuti upang hindi ako magkamali. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 5. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang bilang. Ito ay tumutukoy sa disiplinadong pag-iisip ng malinaw, makatuwiran, bukas ang isip, may kaukulang ebidensya, at may pagtimbang ng impormasyon bago makuha ang isang sagot o desisyon. Letter A. Malikhaing pag-iisip. B. Mapanuring pag-iisip. C. Pagbubukas ng isipan. D. Pagsusuring personal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay mapanuring pag-iisip. Pangalawa, ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagsusuri ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang sarili maliban sa A. Bukas ang isipan sa makatwirang opinyon ng iba. B. May kaalaman sa kanyang kalakasan at kahinaan. C. Tinitimbang ang mga posibleng opsyon o solusyon. D. Madaling makabuo ng desisyon sa bawat sitwasyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay bukas ang isipan sa makatwirang opinyon ng iba. Pangatlo, ito ay isang proseso na nagbibigay daan upang higit mong maunawaan kung sino ka, ano ang iyong mga pagpapahalaga, kung bakit ganyan kang mag-isip at kumilos, at nagbibigay daan upang maiayon mo ang iyong buhay sa kung ano ang nais mong mangyari. Letter A. Pagsusuring personal. B. Malikhaing pag-iisip. C. Mapanuring pagsusuri. D. Pagbubukas ng isipan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ito ay pagsusuring personal. Pang-4, bakit mahalaga ang kakayahang magsuri ng mga pangyayari sa pagbuo ng desisyon? A. Nakakatulog ka ng mahimbing. B. Nakikilala mo ang iyong mga pagpapahalaga. C. Nabibigyan linaw ang mga pangyayari batay sa tamang katwiran. D. Hindi kailanman nakakaranas ng anumang uri ng pagkabalisa at pag-aalala. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Nabibigyang linaw ang mga pangyayari batay sa tamang katwiran. At pang-5, ano ang magagawa mo kung ikaw ay nais magpatuloy mag-aral subalit kailangan mong huminto dahil sa kakulangan ng pera? Narito ang mga pagpipilian. Una, huminto na lamang at tulungan ang pamilya na kumita ng pera. Pangalawa, kausapin ang gurong tagapayo at ikwento ang iyong kalagayan. Pangatlo, pilitin ang kapamilya na ikaw ay tustusan sa pag-aaral sapagkat huling taon mo na sa elementarya. Pang-4, alamin ang mga kakayahan o kakayahang taglay na maaaring magamit upang makatulong sa pamilya. At pang-5, suriing mabuti ang iyong sitwasyon at humanap ng ibang alternatibo upang maipagpatuloy ang pag-aaral. Ano sa mga sumusunod ang dapat mong gawin? A. Ang una, pangalawa at pangatlo. B. Pangalawa, pang-4 at pang-5. C. Pangalawa, pangatlo at pang-5. D. Pangatlo, pang-4 at pang-5. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay ang pangalawa, pang-4 at pang-5. Para naman sa pagsasanay bilang 6, gamit ang mga titik sa loob ng bawat kahon, alamin kung ano ang tinutukoy sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa disiplina ng pag-iisip ng malinaw, makatwiran, bukas ang isip, may kaukulang ebidensya,
at may pagtimbang ng impormasyon bago makuha ang isang sagot o desisyon. Ano ang tamang salita? Ayusin ang mga nakagulong letra sa kahong ito. Magaling! Ang tamang salita ay mapanuring pag-iisip. Pangalawa, ito ay palatandaan ng taong nagsusuri ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang sarili. Ano kaya ang tamang salita? Ayusin ang mga nakagulong letra sa kahong ito. Magaling! Ang tamang salita ay bukas ang isipan. Pangatlo, ito ay isang proseso na nagbibigay daan upang higit mong maunawaan kung sino ka, ano ang iyong mga pagpapahalaga, kung bakit ganyan kang mag-isip at kumilos, at nagbibigay daan upang maiayon mo ang iyong buhay sa kung ano ang nais mong mangyari. Ano ang tamang salita? Ayusin ang mga nakagulong letra sa kahong ito. Magaling! Ang tamang salita ay pagsusuring personal. Pang-apat, kung ikaw ay may kakayahang magsuri ng mga bagay at pangyayari na may kinalaman sa iyo, nagiging malinaw ang mga bagay-bagay kaya't ikaw ay nakakabuo ng ano ang tamang salita? Ayusin ang mga nakagulong letra sa kahong ito. Magaling! Ang tamang salita ay tamang desisyon. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan ayon sa ating ginawang pagsasanay. Para sa unang katanungan, ano ang mga salitang tinutukoy sa bawat bilang? Tama! Ang mga salitang tinutukoy sa bawat bilang ay mapanuring pag-iisip, bukas ang isipan, pagsusuring personal, at tamang desisyon. Pangalawang katanungan, ano ang iyong mga ideya ukol dito? Mahalaga ba ang mga ito? Patunayan. Opo, mahalaga ang mga ito dahil nakakatulong ang mga pagpapahalagang ito upang higit mong makilala ang iyong sarili. Pangatlong katanungan, mahalaga ba ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Patunayan. Opo, mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay dahil nakatutulong ito sa pagbuo ng mga desisyon na wasto at mabuti. Araw-araw ay nakikita mo ang iyong sarili sa salamin o ikaw ay madalas mag-selfie kaya't familiar ka na sa hugis ng iyong mukha, mga labi, ilong o maging ang kulay ng iyong mga mata, ng iyong balat at ng iyong buhok. Pero, kilala mo ba talaga ang iyong sarili ng higit pa sa mga panlabas na katangian lamang? Higit sa mga pisikal mong katangian, mahalaga ring makilala mo at maunawaan ang iba mo pang taglay na katangian sapagkat ito ay bahagi ng iyong sarili na makaka-impluwensya sa mga gagawin mong desisyon o kilos sa araw-araw. Dito, mahalagang maunawaan mo ang kahalagahan ng pagsusuri ng sarili o personal na pagsusuri o self-reflection kung saan mas higit mong mauunawaan kung sino ka talaga, ano ang iyong mga pagpapahalaga at bakit ganyan ka mag-iisip at kumilos. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 7. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang sitwasyon. Kailan lamang ay naranasan natin ang epektong dulot ng COVID-19? Marami ang natakot sapagkat wala pang lunas sa sakit na ito. May isang barangay na lubhang naapektuhan ng COVID-19 sapagkat halos lahat ay positibo sa sakit na ito. Maliban sa 10 individual, kaya't nagdesisyon ang pamahalaan na i-lockdown ang buong barangay na palikasin sila upang maligtas. Subalit 6 na tao lamang ang maaaring isama sapagkat hindi nakasya sa sasakyan ang iba. Ang iyong gagawin ngayon ay piliin mula sa choice sheet ang 6 na taong ito. Ang ibig sabihin nito ay maiiwan ng 4 na malaki ang posibilidad na mahawa. Narito ang choice sheet. Ang mga pagpipilian ay una, batang pari, pangalawa, buntis,
Pangatlo, arkitekto, asawa ng nasa pangalawang bilang o asawa ng buntis. Pang-apat, matandang doktor. Pang-lima, batang babaeng artista. Pang-anim, teacher na may edad 40 hanggang 50. Pang-pito, magsasaka na may edad 40 hanggang 50. Pang-walo, social worker na may edad 40 hanggang 50. Pang-siyam, matandang scientist. At pang-sampu, sundalo. Para sa unang katanungan, sino-sino ang iyong mga pinili? Ang aking mga pinili mula sa choice sheet ay: una, batang pari. Pangalawa, ang buntis. Pangatlo, ang arkitekto na asawa ng buntis. Pang-apat ay ang batang babaeng artista. Pang-lima ay ang teacher na may edad 40 hanggang 50. At ang pang-anim ay ang magsasaka na may edad 40 hanggang 50. Ang aking mga hindi napili ay ang matandang doktor, ang social worker na may edad 40 hanggang 50, matandang scientist, at ang sundalo. Para sa pangalawang katanungan, ano ang mga dahilan at sila ang napili mo? Ang mga dahilan ay dahil ang dalawa sa kanila ay bata pa at may ilan na matatanda na at silang lahat ay walang nakakasalamuhang maraming tao. Pangatlo, naapektuhan ba ang iyong nararamdaman sa iyong ginawang pagpili? Opo, naapektuhan rin dahil kailangan kong pumili kahit na gusto ko silang lahat na maligtas. Ngunit kailangan ko ring suriin na ang apat sa kanila ay nakasalamuhan ng maraming tao at sila ay may posibilidad na mahawa. Samantalang ang anim sa kanila ay hindi nakasalamuhan ng maraming tao. Pang-apat na katanungan. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip sa pagbuo ng tamang desisyon? Ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip ay mahalaga upang maging tama ang ating desisyon na gagawin at hindi natin pagsisihan ang ating pagkakamali. At ngayon, para naman sa panghuling pagsasanay bilang 8, isipin ang isang pangyayari sa iyo o sa inyong pamilya. Suriin ang pangyayaring ito gamit ang talaan ng paraan ng pagsusuri ng sarili sa ibaba. Ang isang halimbawa ay ibinigay upang maging gabay mo. Narito ang halimbawa. Halimbawa ng pangyayari ay, lagi kaming nagtatalo ng aking nakababatang kapatid tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinagkainan. Ang tanong ay, bakit ito nangyari? Dahil parehong ayaw naming maghugas ng plato. Ano ang maaari mong magawa ukol dito? Ang sagot, una, kausapin ang magulang tungkol sa nais mangyari. Pangalawa, mag-usap at magkasundo tungkol sa schedule ng paghuhugas. Pangatlo, ipaskil sa isang lugar ang nabuong schedule. At pang-apat, kung may araw na hindi makapaghuhugas ng pinagkainan dahil sa importanteng dahilan, ipapaalam. Sumunod na tanong, ano ang nais mong maging bunga ng gagawing aksyon? Ang sagot ay, magtulungan kaming magkapatid. Tanong, bakit ito ang napili mong hakbang o desisyon? Ang sagot ay, ito ang aking hakbang na naisip sapagkat pareho naman naming kayang gawin ang paghuhugas at naiiwasang magkaasahan kung sino ang maghuhugas. Tanong, sino ang mga makatutulong sa iyo sa pagsasagawa ng mga hakbang? Ang sagot ay, mga magulang. Sundan lamang ang pattern na ito upang masuri ninyo ang pangyayari sa inyong pamilya na dapat ninyong lutasin. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!